Isang gabi, nagpasya ang tatlong magkaibigan, sina Marco, Liza, at Jojo, na pasukin ang lumang paaralan. Matagal na itong iniwan matapos masunog, at usap-usapan na may mga multo pa ring nananatili roon. Bitbit ang kanilang flashlight, dahan-dahan nilang binuksan ang kalawangin na pinto. Pagsapit nila sa loob, sinalubong sila ng malamig na hangin, parang may nagbabantay. Mahaba at madilim ang pasilyo, uling ang mga dingding mula sa apoy. Umi-echo ang bawat yabag nila, habang nanginginig ang ilaw ng kanilang flashlight. Biglang may narinig silang mahinang tunog ng kampana, samantalang matagal nang wala ang kampana ng paaralan. Palakas ng palakas ang tunog, parang inaakit silang pumasok sa isang silid. Sa loob ng silid, maayos ang mga upuan, tila ba may klase pa. Sa unahan, may batang babae na nakaupo, nakayuko at tila may sinusulat. Tinawag siya ni Liza, pero dahan-dahan siyang tumingin. Maputla ang kanyang mukha, walang mata. At mula sa kanyang bibig ay lumabas ang maitim na usok. Napasigaw ang mga kaibigan at nagsitakbo. Pero mula sa bawat silid, may mga batang multo na lumalabas, maputla ang balat at malalaki ang mga ngiti. Ang ilan ay dahan-dahang sumusunod, habang ang iba ay nakaharang sa daraanan nila. Parang wala nang ligtas na daan palabas. Sa wakas, nabuksan nila ang pintuan at mabilis na tumakbo palabas. Nanginginig at hinihingal, napalingon sila sa gusali. Sa mga bintana, nakatayo ang mga batang multo, nakatitig sa kanila ng tahimik. At muli, umalingaw-ngaw ang kampana, at mula noon, wala nang naglakas loob na pumasok sa lumang paaralan.